Nandito na tayo ngayon sa Luzerne Station, train station. Nakasakay na tayo sa Luzerne Engelberg Express. Itong train station to, dire-diretso sa Engelberg para sa ating Titlis. Kasi akin tayo ng Mount Titlis. Probably 1.5 hour going there. Kaya excited ako. I use my trail pass, so wala akong binayaran kasi from here going to Titlis, ang price niya is nasa 92 euro ata yun. Sobrang mahal. Kaya with the use of trail pass, free of charge. Then baka after lunch, punta naman tayo sa ibang mountain. See you later. Ayun, pagbaba nyo ng Engelberg train station, paglabas nyo lang doon ng train station, may mga bus na nagsistop doon. Tapos sakay lang kayo doon sa bus na may nakalagay na Titlis. Tapos doon na kayo ibababa sa cable car. Then from cable car, akit tayo ng Titlis. So excited. We are now going to Titlis. Sasakay tayo ngayon ng cable car, going there. Ang daming mga dumating kaninang mga nakabus na magsiski. Parang gusto ko tuloy mag-ski, ninggit ako. Dito na yung cable car. Guys, mag-isa na naman ako sa cable car. Ang laking cable car pa man din ito. Kita nyo. Nakakatakot siya. Mag-isa na naman ako. Ang laki cable car nito. Mas malaki to kaysa dun sa sinakyan kong isa. Pero grabe, sobrang ganda. Meron ako dalang pants na para waterproof na pants na bagay sa mga pupuntahan mong naka-niebe. Pero anyway, okay na rin. Akit na rin tayo ng bundok. See you there! Nandito na tayo sa Mount Titlis, dito sa Engelberg, Switzerland. Itong Mount Titlis na to is 10,623 feet above sea level. And then, ang kinaganda dito, this is all year round snow. Dahil sa taas ng altitude nito from sea level, all year round may snow. Saka all year round, maraming mga pumupuntang turista dito para mag-skiing. Sobrang ganda niya. As of now, nasa -1 degree Celsius tayo dito, pero dahil sa sikat ng araw, naiinitan ako sa suot ko. Pero maganda yung, masarap yung hangin. Mainit yung araw, hindi naman ganun kalakas yung hangin, kaya carry lang. May mga mangilan-ngilang mga turista, pero kasi ang pagkakaalam ko, mas marami to pag summer na. Although kung summer, marami pa rin, makapal pa rin ang yelo dito. Ang sarap mag-skiing, kaya lang baka pumlakda ako eh. Nung subukan ko mag-ice skating sa Dublin, puro kawawang puwet ko sa katumba ko. Sobrang ganda. Gusto kong umakyat sa tuktok pa. May cable car pa ata papunta sa tuktok eh. So, aakyat pa tayo sa tuktok. Andun na yung Mount Titlis. I don't know kung anong area to. Engelberg. Sasakay tayo ng Rotler. Siya yung first ever cable car in Europe na umiikot. So, kahit na nandun ka sa isang location sa cable car na yon, makikita mo 360 degrees dahil umiikot yung cable car. Pero syempre, hindi mo siya ganito bilis para mahilo ka.
Ramdam ko na lamig ng hangin. At andito na talaga tayo sa tuktok ng Tutlis. Mayroong ano dito. May Tutlis Cliff Walk and Ice Ride. Check natin kung pasok siya dun sa ano. Pasok siya sa aking Tel Pass. Oh, mayroong Glacier Cave. Baka, alam ko pasok tong Glacier Cave sa Tel Pass ko. Pasukin natin. Guys, papasok tayo sa loob ng glacier. Sa loob mismo ng yellow. Dito sa loob ng Tutlis. Ito yung picture niya. Yan. Papasok tayo dyan. Ay, included siya sa ating Tel Pass. Dahil papasok tayo sa loob ng yellow. Sobrang lamig. Dito pangalan sa labas, ilalamig na ako eh. Guys, nandito pa rin tayo sa loob ng Ice Cave. Sobrang lamig, sobrang lamig. Oh, access closed. So, hindi makakapasok pa doon. Ay, sobra. Balik na tayo. Ayun guys, lumabas na ako sa ice. Sa Glacier Cave. Grabe, sobrang lamig, as in, naninigas yung buo kong kamay. Wala pa akong gloves na dala. Tapos, ang hirap kumila sa loob sa sobrang lamig. Andito tayo sa level 2. May restaurant. Sa level 3, may chocolate shop. Tapos sa level 4, panorama lounge. And sa level 5, pupunta tayo ng Tutlis Cliff Walk and Ice Flyer. Susubukan natin yon. Subukan natin mag-cliff walk. Sobrang ganda. Wala akong masabi sa sobrang ganda. Ito yung panahon masarap hot coffee. Alam niyo, gusto ko umakyat sa tuktok. Kaya na hinihingal ako. Saka sinisip ko. Tapos wala pa akong gloves na dala. Naninigas yung mga daliri ko. Look. Sobrang ganda. Subukan natin umakyat doon. Mataas na kasi yung elevation natin eh. Kaya manipis na rin yung oxygen. Ang hirap mag-vlog kapag ganito na sa snow na wala kang gloves. Naninigas yung mga daliri mo. Ang ganda ng view. Mamaya na lang, hindi ko na kaya yung lamig. Guys, cliff walking tayo. Kailan dulas ng ice. Ano nyo, sobrang ganda. Ang kapal ng mga niebe. All year round, ganito to. Saka nagsasnow dito. Grabe, first time. Pero syempre, hindi tayo papahuli. Kailangan magpa-picture din tayo doon. Kaya lang makikisuyo ko kasi wala kasi may mahangin. Baka matumba yung camera stand ko. Yung tripod. Lunch na tayo. Kasi gutom na ako. Yan. This is Swiss beef burger and Ovomaltine. Parang siyang Ovaltine, pero Ovomaltine. Isa to sa mga sikat na drinks dito sa Swiss. Ang sarap ng Swiss burger. Sobrang lamig ng hangin. Pero buti na lang, malakas ang silat ng araw. Lalaban ng silat ng araw at ng lamig.
pala, itong isang Swiss beef burger at isang oval nut. Yung oval nut, yung drinks ko nag-yellow na. Pero mainit pa rin. Itong burger sa oval nut cream. 23 Swiss franc. Mahal. Pero gutom na ako. Dami mata ako. Mga mag-ice skating. First time nagla-lunch sa Hello guys, magandang hapon. Alas 2:30. Andito ako ngayon sa stands. Sumakay din ako ng Lucerne Engelberg Express. Pero at the middle dun sa destination, bumaba ako sa stands kasi pupunta tayo ng Stanserhorn. Nalilito ako kung sarado or open papunta dun eh. Kasi nung check ko yun sa internet, ang sabi, temporarily closed daw yung cable car na papunta dun. Pero pag check ko naman sa iba, open naman daw. So, let's see. Check natin kung sino ba talaga nagsasabi ng totoo. Ibang mountain naman to. Pero yung sa Titlisin, yung all year round na nag-yellow. Pero dito, mukhang hindi naman. Pero mataas dito. Mataas din ang elevation nito from the sea level. Pero let's see kung makakapunta tayo. Guys, unfortunately, nag-close sila today. Mag-open daw sila sa Saturday pa. So, mukhang malabo na tayo makakapunta sa Stanserhorn. Wala naman na tayong ibang pupuntang mountain. Tomorrow, susubukan natin ang Mount 3G bukas. Or, magpe-ferry tayo. Check natin kung ano yung magiging plano. Pero titingnan ko yung schedule kung papasok. Pasok ba siya sa schedule natin? Kasi tomorrow, mag-out ako ng 10:30 bukas ng umaga. So, kung pupunta ako ng Mount 3G, dapat alas 8 pa lang mag-check out na ako. And then, yung luggage ko, iiwan ko na ulit dun sa locker dun sa may station. We're gonna pay another 15 Swiss francs for that. So, pupunta na lang tayo sa city center kasi merong bridge doon na maganda na pinupuntahan ng mga turista. Yun na lang ang puntahan natin. Pero sa totoo lang, ang peaceful ng lugar na to dito sa Stad. Ang payapa. At kitang-kita yung mga mountain na may mga snow. Parang ang perfect ng place. Tingnan nyo kung gaano siya kaganda. Tapos ito, may church dito, but I don't know if this church is a Protestant church or a Catholic church. Kasi nga, di ba, dalawa ang malaking religion dito. Yung Catholic at yung Protestant. Ganda, sobrang ganda. Ikot muna tayo saglit bago tayo. Hello guys. Sorry. So dahil nakancel ang ating mountain hiking using cable car. So hindi gumagana ata ang funicular at cable car nila today. So dito na tayo sa saan ba to? Sa Lucerne. Yun. Nandito na tayo sa Lucerne. Magpa-plan tayo ng ibang tour. Kasi nga na-cancel. So dito tayo ngayon sa Chapel Bridge. Pupunta tayo ng Chapel Bridge. That's the Chapel Bridge. It was named after the near chapel here, yung St. Peter Chapel. This is a 14th century bridge. Ganun siya katagal. Pero noong 1993, nasunog yung original na bridge. Nagpatayo ulit sila ng panibago. Dinesign nila according dun sa original na bridge. And then, yung loob ng bridge na yon is may mga painting sa loob. Lahat yon nasira. Lahat yon nasira ng sunog. Kasama yun sa mga nasira. Pero
ginawan ata rin nila ng mga replica ng mga paintings eh. Ayun. And then, ang bridge na to ay nagdudugtong sa Old Town and the New Town. And then, this bridge is 260 feet long from each side. Puntahan muna natin. Itong tower niya is not open to the public ngayon. I don't know why, pero hindi siya open. And then, itong bridge na to is the longest, I mean, the oldest wooden covered bridge sa buong Europe. And, tingnan nyo naman, sobrang linis. Literal talagang made of wood itong bridge na to. Ang ganda na pagkakagawa nila. Sa The Lion Monument. Nakita niyo naman kung ano itsura ng monument na to. Napakalaki na naka-carve siya sa stone. This Lion Monument commemorates the bravery and the loyalty of the Swiss Guards. Sila kasi yung mga nagprotect sa King of France na si Louis XVI. Nung sumiklab yung revolution ng 1792, sila yung humarap sa mga nagre-revolusyon. So, during that time, 760 Swiss guards were killed and massacred nung nahuli sila. As a pay of respect sa mga Swiss guard na namatay, ginawa nila itong Lion Monument na to para ipakita sa mga tao na kung gaano sila ka-brave nung panahong yon. Kapag pagpamasdan mo itong monument na to, parang kitang-kita mo sa itsura nung Leon na sobrang pagod siya sa digmaan, pero he still choose to fight because of his loyalty. Galing, no?
So guys, dinner time. Ang dinner natin ngayon is Poke Bowl Teriyaki Salmon. Mahal. Wala namang mura dito eh. Pero kapag ganito ba naman ang view mo habang kumakain, okay na sa akin kumain dito sa tabi-tabi. Kapag ganito ba naman ang view mo. Dito tayo kakain. Hanap lang tayo ng magandang place. Di ba okay na? Ayun, may nakita akong magandang place. Sa hagdanan tayo. Malapit sa Swan. Kasi once na nakita nila kayo na kumakain, magsisilapitan yung mga Swan na yan. Dito tayo. Diyan tayo. Eto na nga guys, may lumapit ng isang Swan. Humihingi ng pagkain. Ganito sila dito eh. Pag may mga taong may dalang pagkain, alam na nila, lalapit na yan sila. Palubog na yung araw at ito yung inaabangan nila dito. Tingnan nyo naman, sobrang ganda. Pag nasikatan ng araw, yung tuktok lang ng Alps, yung nasisikatan ng araw. Diba? Sobrang ganda. Ayun guys, I think we need to end this video na. Alas 8 na ng gabi dito. Pero maliwanag pa rin. Bukas, kita-kita na lang tayo ulit bukas for a new episode. See you bukas!